Ang tanong, illegal ba na mag-donate ang may-ari ng isang construction company sa kampanya ng isang kandidato? It's actually a violation sa Omnibus Election Code. So, may mga prohibited donations. Anton Lagdameo donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM kung sa mga contractors lang. Rodolfo Hilot Jr. donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects. Mr. Jonathan Quirante donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. His company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos among many others. So what? We'll just ignore all of that? Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Pasensya na po kayo at hindi tayo nakakapag-upload nitong mga nakakarang araw ng ating mga content dahil sa medyo tinamaan tayo ng masamang pakiramdam at kapag kasi ako ay nagsasalita ay medyo minamalat mga kababayan, kaya humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Bueno mga kababayan, lalo na dun sa aming mga kapatid ay bumabati po ako sa inyo ng advance na happy Thanksgiving po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa abroad na patuloy po na nakasuporta sa ating munting programa. Mga kababayan, ayun, binabati ko po kayong lahat. Meron tayong pag-uusapan ngayon, itong pinapakalat sa social media na naman. Hindi po kasi tumitigil po itong mga kritiko ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, na talaga namang gusto nila na matanggal si Senator Marcoleta bilang senador, mga kababayan. Opo, at yung tungkol po doon sa SOSI, SALN, yun lagi ang kanilang ipinopost. Mainstream media, social media, mga vloggers na galit at gusto nang manakit, mga kababayan. Yan lagi ang kanilang laging ipinopost yan. Paulit-ulit na lang mga kababayan. Magpopost sila nung nakaraang buwan. Ilang buwan na yan mga kababayan ha? Pero paulit-ulit pa rin nila na ipinopost yan para makita ng mga tao na tila baga gusto nilang papanagutin si Senator Rodante Marcoleta tungkol nga dyan po sa kanyang SALN at saka SOSI. Mga kababayan, kaya ginawa namin ang content na ito para nang sa ganun ay liwanagin po sa ating lahat, lalo na po doon sa aming mga kababayan na nanonood sa amin na hindi alam ang mga nangyayari at pilit lang na inililihis ang isyo, ang tunay na isyo sa mga talagang dapat pag-usapan. Wala namang iba kundi ang tungkol dyan sa flood control scam na yan, mga kababayan. Pero, katulad nga po ng sinasabi po namin, gumagawa po sila ng paraan. Hindi po sila nagtagumpay doon sa kaso na ibinintang po nila kila Senator Chis Escudero, Binay, sino pa ba yun? At saka sa iba pa. Marami yan ngayon, nakapokus na naman sila kay Atong Ang. Kung ano-ano na lang yung mga gusto nilang pag-usapan para matakpan, matabunan yung talagang tunay na issue, mga kababayan. Pero hindi naman yan ang pag-uusapan natin. Ang tanong natin, eto mga kababayan na makinig kayo. Bawal ba o illegal ba na mag-donate ang isang, sabihin na natin, kaibigan,
kakilala o kaya may-ari ng isang construction company sa isang kandidato sa kanyang kampanya, bawal ba yun o illegal ba yun mga kababayan? Yun ang masasagot dito po sa mapapanood natin sa pagkakataong ito. Ang video po na mapapanood nyo po pala mga kababayan ay hinalaw natin mula po doon sa PGMN, mula kay CJ Hero. Mahusay po ito mga kababayan. Hindi katulad po ng mga nagpapakilalang political analyst na kuno na ipinakikilala nila at napakayayabang. Sila daw di umano ay political analyst, sila lang ang nagdeklara o kaya sila lang ang pumupuri sa kanilang sarili, nagsasabi la sila daw ay political analyst. Pero makikita nyo po rito mga kababayan, totoo bang mga political analyst itong mga ito? Mga kababayan, eto mapapanood nyo po lahat sa video ito. Kaya hindi na natin patatagalin mga kababayan, panoorin po natin ang sabay-sabay ang video ito. This country is drowning in so much noise. Former Congressman Saldico, huwag ka nang makialam sa budget. we cannot ignore that statement. You have to bend the law. Yung sinasabi natin bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Klarong-klaro na si Zaldico ay isa sa mga masterminds. Pero dito sa mga videos, parang siya pa yung kawawa. If we are in the process of investigation, why are you so protective of the Vizcayas? Why are you so protective? Tama na! Sobra na! Itong mga kagaguhan si Vice President Sara Sira Duterte! Rage-baiting, unfounded talking points, all designed to confuse a public that is already stretched thin. Tax natin, ninanakaw lang nila, pinagpapasarap nila sa kung ano-anong mga luho nila. Kahit saan ka tumingin, someone is peddling a narrative instead of explaining the truth. And the people who need clarity the most end up getting manipulated instead. And it does not help that this country has no shortage of self-proclaimed political analysts who talk with so much confidence. I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. People want to know the truth. Pagod na ang ating taong bayan sa ganitong panloloko. Kaya cheese, umayos-ayos ka please. If there is one place in this country where politics should never dictate decisions, dito yan sa COMELEC. Unfortunately, even the very institution tasked to guard our democracy is not immune from political gamesmanship. Yung kauna-unahan po namin susulatan ay yung mismong contractor na yon na umamin mismo sa House of Representatives na siya ay nagbigay ng 30 million pesos. Nagpapagamit kasi kayo. COMELEC, welcome to the show. Case in point, the Cheese Escudero campaign donation issue. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula pa, nung hindi pa iso to. Ang tanong, illegal ba na mag-donate ang may-ari ng isang construction company sa kampanya ng isang kandidato? It's actually a violation sa Omnibus Election Code. So, may mga prohibited donations. Anton Lagdameo donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM. Kung sa mga contractors lang, Rodolfo Hilot Jr. donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects. Mr. Jonathan Pirante donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. His company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos, among many others. So what? We'll just ignore all of that? Any person or company cannot donate if that company or person has an interest in a contract with government for construction or infrastructure projects. Bakit kayo gumagawa ng distinction na wala naman sa konstitusyon? Takot ba kayo kay Romualdez? Dagdag na lang kung talagang nakakatanggap sila ng mga blessing from Romualdez. Allegedly.
COMELEC ignored those rulings and carved a hole in the Constitution. This country has been stuck for decades trying to pass an anti-dynasty law. The members of the House of Representatives shall be elected for a term of 3 years. Yeda Romualdez, who is now serving her 4th term in Congress. How the fuck did that happen? Now, she joins her husband, Martin Romualdez, and their son, Andrew Julian Romualdez, Tingog Party List's first nominee. COMELEC has just created a new breed of dynasty. COMELEC, pagbuhusan natin ng time and resources ang very honest sauces ng mga politiko. Doon nga lang sa mga naka-upload sa COMELEC website mismo. Ang dami-dami ng kaduda-duda Yung NUP, walang nakalagay dito na natanggap na donation. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. Ang total na ginastos, 2.85 million pesos. Talo pa sila ng Kabataan Party List, 3.5 million pesos ang natanggap na cash donation. Wag ka! Ang Akbayan, walang natanggap na donation. Pero may ginastos na 18,188,000 pesos. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest sauce? Now back to Escudero, Lubiano, and the 30 million peso donation. Is this true? So yun po mga kababayan, napanood po natin yung video na yun. Maikli lang po. Mayroon pa pong karugtong yan at ipapapanood po namin sa inyo sa mga susunod na pagkakataon. Nakita natin mga kababayan, ang lalaki ng donasyon. Sa kampanya pala ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nakaraang eleksyon mga kababayan, napakalalaki kung napanood po ninyo. Grabe po, ano? Pero ang pinagdidiskitahan po nila, ang tinatarget po nila, si Senator Rodante Marcoleta, bagamat wala doon, hindi nabanggit doon, pero naikukumpara lang natin dahil dito sa mga ibinulgar nito ni CJ Hero sa kanyang programa sa PGMN, mga kababayan. Hindi po ba? Mga kababayan, nakikita po natin na talagang sinisingle out lang nila. Opo, pinipili lang nila yung gusto nilang tirahin, mga kababayan. Kung talagang transparent po sila, bakit hindi nila questionin itong mga sinasabing ito ni CJ Hero? Hindi po ba, mga kababayan? Dapat parehas para nang sa ganun malaman ng taong bayan na totoo na sila po ay transparent, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, kailangan pare-parehas ang pagpapatupad ng batas, mga kababayan. Beno, katulad ng sinasabi namin lagi sa inyo mga kababayan, kayo po ang nakakakita, kayo nakakaalam ng mga nangyayari, pangyayari at maaari pang mangyari. Nakikita na rin po natin dahil sa ito talaga ang takbo ngayon ng gobyerno. Sana po dalangin natin magbago itong katayuan, itong nangyayari ngayon sa ating gobyerno at magkaroon ng kapayapaan. Yun naman po ang lagi nating hinihiling. At kayo po mga kababayan, manatili po kayo na sumubaybay po sa amin. At ipaparating namin sa inyo yung mga bagay-bagay, mga balita na kung ano po yung nakukuha lang namin. Hindi kami gumagawa rito ng sarili namin. Lahat ng mga sinishare po namin sa inyo, kinukuha po namin sa mga ibang mapagtitiwalaan sa social media, mainstream media, at kung ano-ano pa na news platform, mga kababayan. Bueno, ito pong muli ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. At lagi namin sinasabi, anuman po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo mga kababayan. At sa lahat po ng aming mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat.